narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala at kung ano ako'y tanggap. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay matutunghayan natin ang mga pangyayari noong matapos ang groundbreaking ceremony ng bahay nila Ate Viancy. Dahil noong parehong araw na yun, pagkatapos nilang mag-celebrate sa groundbreaking, ay dumiretso na sila sa isang road trip dahil gustong i-date ni Kalingap Edu si Ate Viancy. Dahil ito ang araw ng kanilang monthsary, kaya naman nag-usap muna sila sa kotse at nag-usap-usap sa mga bagay-bagay sa kanilang mga buhay. Ngayon nga lang masasolo ni Kalingap Edu si Ate Viancy dahil napakaraming tao kanina sa groundbreaking ceremony. Kaya naman ito ang time na talaga namang nakapag-usap sila ng masinsinan. Sobrang daming tao sa groundbreaking. Lahat pa, syempre, nakapokus sa iyo. Hindi ako mabigyan ng time. Wala tayong time dun. Gusto ko tayo lang muna. Total, ganda naman ang suot mo eh. Sayang naman kung hanggang dun lang. Diba? Magaspas tayo. Para pahangin. Kayo po bahala. Ano, Jika? Kayo po bahala. Akong bahala. Pag akong bahala, baka gabihin ka eh. Kaya Hindi po magsalita ka pwedeng- rin. Magsalita ka rin kasi. Huwag ka mahiya sa akin. Hindi po pwedeng gabihin. Bigay ng may kapal, iyo'y abot kamay na kita. Gawa nga ng napakaraming tao kanina sa groundbreaking ceremony, kaya naman hindi talaga sila makapag-usap ng maayos, lalo na ito ang araw ng kanilang monthsary. Buti na lang ay inaya ni Kalingap Edu si Ate Viancy na lumabas at ipagpatuloy ang selebrasyon ng silang dalawa lamang. Nag-drive si Kalingap Edu kahit hindi nila alam kung saan sila pupunta dahil hindi makapag-decide si Ate Viancy kung saan ba talaga niya gusto na pumunta. Ngunit okay lamang daw yon dahil magkasama naman silang dalawa. At kung si Kalingap Edu daw ang magde-decide, nagbiro siya na baka hindi pa daw agad sila makauwi dahil baka marami silang gawin na talaga namang mag-enjoy sila at baka gabihin na sila. Ngunit hindi naman pwede si Ate Viancy ng ganun. Pupurod na lang sa bahay niyo yung mga araw ng mansari, di ba? Gusto ko siyempre maiba naman. Kayo po bahala kung saan po tayo makapunta. Akong bahala. Ayoko nang akong bahala. Gusto ko... Hi! Go lang po. Beyonce! Hindi ka lang sa gusto mo. Gusto ko. Ganda-ganda mo pa naman ngayon, no? Nagustuhan mo ba yung binigay kong bulaklak? Opo, ang ganda po. Ganda. Yung totoo. Siyempre po. Yung hindi napipilitan, ha? Hindi po ako napipilitan. Ang ganda nga po. Siya nga pala, yung ibibigay mo sa akin. Nasaan na? Andiyan. Hindi ko naman akalain. Problema nga nila na hindi nila alam kung saan daw sila pupunta dahil sabi ni Kalingap Edu na lagi na lamang daw sila nagdi-date o nag-uusap sa bahay nila Ate Viancy. Gusto niya naman daw na sana sa ibang lugar naman sila gumawa ng mga memories na talaga namang hindi nila makakalimutan habang buhay. Kaya sana daw ngayong monthsary nila ay may puntahan silang ibang lugar para naman makapag-aliw-aliw at hindi lang laging nasa bahay silang dalawa. Tama naman si Kalingap Edu dahil nakakasawa din naman na palaging nandoon lang sa iisang lugar. Ngunit mag-e-enjoy ka rin naman kung ang iyong taong kasama ay talaga namang gustong-gusto mo o mahal mo talaga ang isang tao.
Ganon pa man ay nagpatuloy sila sa pag-uusap. Sa likod, yung balloons na may I love you. At saka may mga konting gamit. Ikaw, nagpapahapyaw ka lang ng mga gusto mong ipaalam sa akin. Ano yun? May para pa I love you ka pa dyan. Gusto ko sabihin mo na lang sa akin ng diretsyo para malinawan ako dito. Okay? Po kayo. Pag di mo sinabi yan sa akin, ako masabi sa'yo. Ano? 1, 2, 3. I love... Ano? Sure ka ba? Di mo sasabihin talaga? Eto, sure na sure ako. Naalala nga ni Kalingap Edu na bago sila dumating sa groundbreaking ceremony ay sinurprise siya ni Ate Viancy ng mga gift. Dahil hindi nag-gift si Ate Viancy ng mga bagay-bagay sa isang lalaki ay talaga namang nagulat siya ng mga time na yun. Naalala niya lang na buksan ng mga regalo, ngayong dalawa na lamang ulit sila na nag-uusap. Kaya naman naalala ni Kalingap Edu na meron nga palang I love you na nakasulat doon sa balloons. At inaasaran niya si Ate Viancy na sana sabihin na lang ni Ate Viancy yung tunay na talaga namang siya magsasabi ng I love you at hindi na niya parating sa mga lobo. Sa daan, yung isa sa'yo. Gusto ko lang namang ulitin mo kung narinig mo eh. Kasi di ko alam kung nakikinig ka ba talaga sa akin sa mga pinagsasabi ko dito. Baka pinag-i-ignore mo lang ako dito eh. I love you po yung sabi niya. Ano daw? Hindi ko narinig eh. Ibulong mo nga sa akin. Para may maano tayo, may share. Mahina pandinig ko eh. I love you. Yun. Okay na ako dun. Pwede na ako umuwi. Masaya na ako matutulog mamaya. Grabe naman po yan. Kailan kaya magiging totoo Tibok ng puso ko ito, lagi rin akong nagdarasal. Yun o, napasabi talaga si Ate Viancy ng I love you kay Kalingap Edu. Ito na nga ang matagal na hinihintay ng Kalingap Edu sa kanilang pagsasama dahil hindi nga talaga masyadong vocal si Ate Viancy sa kanyang mga nararamdaman. At noong panahon na yon ay binibiro niya lang naman si Ate Viancy na sana ay sabihin niya na lamang ang I love you at hindi na ipadaan pa sa mga lobo. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edu na okay na daw siya doon dahil narinig niya na mismo kay Ate Viancy kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman. At ito ang first time na nagsabi si Ate Viancy ng ganun. Kaya siguro nung araw na yun, no? Natotoo na yung sasabihin mo sa akin yun. Kung hindi ka napipilitan, alam mo yun? Alam mo yung feeling na yun? Galing sa tao mahal mo. Kasi ako, totoo yung sinabi ko eh. Galing yun sa puso ko. Yun talaga. Yun talaga ang sinisigaw nun eh. Eh, grabe. Ano pa? Paano pa tayo ito lalabas? Napakalakas ng ulan. Ano ba naman yan? Hindi nakikisama sa atin ang panahon ah. Pintuan na lang siguro tayo dito sa kotse. Baka mabasa ka eh. Baka magkasakit ka pag bumaba ka pa. Pwede pong baka po ng regalo ko po sa'yo. Gusto ko sabihin mo sa akin. Parang hindi nga nakikiayo ng panahon dahil noong nagkahanap pa lamang sila ng place ay bigla nang bumuhos ang ulan at nag-ambon. Kaya naman sabi naman ni Kalingap Edu na baka doon na lamang sila sa kotse mag-usap.
okay lang naman yon dahil kasama nila ang isa't isa. Dahil noong mga panahong iyon ay tuwang-tuwa din talaga si Kalingap Edu sa mga sinabi ni Ate Viancy sa kanya noon na first time pang mag-I love you sa kanya ng dalaga. Maya-maya naman ay nakahanap na sila ng spot kung saan sila mag-uusap at sa hindi inaasahan ay may surprise pa pala si Kalingap Edu kay Ate Viancy. At yan makikita natin sa mga susunod na ating mga upload. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot